Magandang araw po sa inyong lahat. Munting kalaman nga pala. Nako, eto po, matunog na naman po ang balita. Kapapasok na bagong taon lang po ito, pero unti-unti na siya nagbabiral, no? Tungkol po kay Bantag, na di umano'y sabi, alam na at aarestuhin na, alam na kung nasaan, no? At dito naman sinasabi ng isang vlogger na ito, na di umano, sabi niya, matunog na rin na ang nagpagurgur daw kay Percy ay si Bato, no? Itong usapan na to, mga kaibigan, matagal na to nangyari, alam naman natin kay Lapid. Doon sa nangyari na allegedly na sinasabi si Bantag nga daw yung mastermind, no? Maraming etc. kumakanta sa Bilibid, no? Sabay kasabay nito ang ugong na kung saan pinalitan si Bantag. Marami nagsasabi ayon sa mga netizen, ginawa lang daw ng istorya si Bantag para mapalitan bilang Bucor, no? Kasi dito na sisimula na lahat ng Duterte administrasyon pinapalitan ng isa-isa. Ang ipinapalit, syempre, yung mga bagong umupo. At anak ng Teti naman, alam naman natin, bandang huli, yung mga bagong umupo, nag-resignan din. Dahil niya, sangkot sa maanumalyang flood control. Alam mo yun, dikit-dikit na no? Pero kahit ano pa man, sa isyong ito, hindi na para pag-usapan ito na matindihan. Pero kung ito pag-uusapan mo sa panahon ng flood control, sa isyong ito, alam mo na kung ano ibig sabihin. Di ba? Walang pinagkaiba yan dun sa wedding na yung bride. Di ba? Palakit butas sa atake Cabral. Di ba? Di ba? Alam mo yun? Hindi na, ito, kung may kaso man niya si Bantag o si Percy si Batok, managot sila sa batas at ang NBI ang bahala dyan. Hindi kung sinong vlogger ang tatalakay nito at sasabihin at ini-involve pa nila ang INC. Di ba? Ganyan sila. Di ba? Painggan mo natin to. Painggan mo natin to. Ha? Painggan natin to. Yung unang pag-uusapan, ako mga kababayan, may nakarating ngayon. May chismis na nakarating ngayon mga kababayan na kung saan, kaya daw pala, kaya daw pala mga kababayan, ayaw sumuko ni Bantag. Hala, bakit nga ba? Kasi mga kababayan, ang totoo pala talaga daw di umano na mastermind sa pagkamatay kay Percy Lapid, no? Ay si Bato. Hala! Nako, Diyos ko, mga kababayan. Kaya daw pala, nagtatago itong si Bantag sa otoridad. Kasi si Bato pala daw di umano ang mastermind ng pagkamatay ni Percy Lapid. So ngayon, mga kababayan, tanong ko po, mga kababayan, si Percy Lapid ba ay isang INC? Mga kababayan, tanong ko lang, si Percy Lapid po ba ay INC? Eto brad sagutin kita. Tanong ko sa'yo, ano naman kung halimbawa INC si Percy Lapid? Ano naman kung Katoliko siya o ano naman kung JL siya? Alam mo, ang hirap kasi sa kanila, isinisingit lagi nila yung relihiyon ng isang tao. Di ba, kagaya ng DDS? DDS yan. Pati ba naman sa pagkain, lahat DDS siya? Kasi ano ba nangyayari? Di ba naikwento nga before? Ang nangyayari, nadudungisan yung mismong organisasyon na sinasamahan niya. Halimbawa, ikaw, ang sinasamahan mo, halimbawa, ganito, sinasamahan mo, halimbawa, grupong Juan de la Cruz. Kasapi ka dun sa grupong Juan de la Cruz, halimbawa. Pag ba ikaw naagawan ng kasalanan ni Juan de la Cruz yun, ng grupo, palibasa, ganyan kasi mga Juan de la Cruz. Ba't mo sinisisi? Ang sisibo dun sa kasalanan ng tao. Halimbawa, ito isang Katoliko. Ito, nangyayari madalas to Nangyayari to madalas. Yung laman ng balita, alam natin Katoliko. Yung iba, na gumurgur ng halay o ng nahuli di ba, isang Katoliko. Meron din namang ibang relihiyon, hindi naman lagi Katoliko, pero kadalasan Katoliko. Pasensya sa mga Katoliko, hindi naman lahat, Yung bang nahuli na yon, misa, yung pare, sinaksak doon, kapwa Katoliko. Yung ba binanggit nila na kasalanan ng palibasa kasi Katoliko yan Ganun ba sila? Na para sabihin natin, palibasa kasi iglesia yan Ganun ba? Wala tayong binabanggit. Bagkus binabanggit ng balita, yung lalaki, sa pangalan niya. Isa pong taxi driver na nagngangalan, etc. Juan
Ponce, ganon, Ponce, nangangalang ganyan, Pedro, ay hinalay o pinatay si ganito, ginurgur si ganito. May narinig ba kayong balita? Isang Katoliko, taxi driver, inano, di ba? Walang ganon eh. Dahil sa usapang ito, kung meron mang kaso lahat yan o sino nagpagurgur dyan, huwag nyo idadamay kung INC o isang member ng reliyon yung isang tao. Kung GIL yan, born again yan, huwag nyo idadamay kasi may mga reliyon na nasasaktan. Di ba? Katulad ng isang Katoliko, napatunayan yun. Doon lang yun. Walang kinalaman ng Katolisismo doon. Di ba? Sa ginawa ng lalaki na yon. Binanggit ba yung reliyon niya? Hindi. Pero pag iglesia na agawa ng kasalanan, binabanggit. Isang INC nagkasala, isang JL nagkasala, isang KOJC nagkasala. Hindi ganun. Kaya wag mo na alamin kung ano reliyon niya, kung ano ba yan. Dito, sinasabi niya po na si Bantag po nagtatago. At marami din po kasi nagsasabi po na talagang si Bantag daw po ay ma-arresto na daw po at doon nasa Kalinga daw ata. At may sasabi daw, nasa tribo. No? Parang ito, iano ko lang to ha. Ito, hindi naman totoo to. Parang ganito daw po. Parang takot pa daw ata yung mga pulis sabi na hulihin to kasi palaban daw yung mga taga-Kalinga. Tamo? Ini-invento yung salita. Di ba? Pati mga tribo, ina-apektuhan nyo. Para bang hulihin nyo na lang. I-search nyo, i-serve nyo yung warak, hulihin nyo na lang. Hindi mo nagsasabi pa kayo na mga kung ano-ano. Kasi anong nangyayari po dyan? Panliligaw, paninira ng tribo, paninira ng reliyon, paninira ng kung ano-ano, pati sa mga kapulisan, siniraan nyo pa. Ginawa nyo pantakot yung mga kapulisan. Di ba? Kung totoo man, hindi, bakit matatakot yung mga kapulisan dyan? Di ba? Bakit matatakot? Eh, nasa tama naman sila. Di ba? Alam mo, ano ibig kong sabihin? Anong essence ng usapang ito? Nanliligaw sila, pilit nilang inililihis yung usapan mapunta kay Sara. Kasi pag si Banta, siya sabi nila na si Bato daw nagpapatay, ganyan, etc. So tatamaan Duterte na naman, di ba? Tapos kinakapit nila yung iba't ibang reliyon katulad ng INC kasi alam nila ang INC pag napag-usapan sikat, nalilihis yung isang issue, di ba? Kaya ngayon dito nga kay Leandro Lebiste, sinasabay nila na naman to sa paglabas ng Leandro. Oo, walang problema kung may kaso si Bantag, kung may kaso si Bato, hulihin nyo, bahala kayo. Pero hindi para kalimutan yung isa pang issue. Ano ba mas mahalagang issue? Ito flood control. Mas maraming ginurgur tong flood control eh. Doon pa lang sa Balip, Spirosis, dami na apektuhan eh. Tama, mali. Di ba? Oh. Tuloy natin to. Comment nga, mga kababayan. Ha? Si Percy Lapid ba ay INC? Mota mo? Teka, itong picture na to, hindi totoo to Ano lang to? Inano ko na to, isinadula ko lang. Na ganito daw ang mangyayari kung sakali daw Or Iglesia ni Cristo. Kasi ka-Percy Lapid eh. Bakit ka-Percy Lapid? Wala ko kayong problema doon kung ka-Percy o kung kung anong tawag doon, o ka-brother, o kapatid, o kapanalig. Wala kayong pakialam doon. Alamin mo kung ano yung kaso talaga at NBI ang bahala dyan, hindi vlogger. Kung tayo magbibigay ng opinion, kasi pinanggalingan ng sa'yo, chismis lang eh. Yung pinanggalingan kasi niyan, tahasan yung sinasabi. Hindi siya INC. Or yun lang talaga ang tawag sa kanya. Kapatid na Percy Lapid, ganun ba? Mga kababayan, INC si Bantag. Si Bantag ba INC? Pagkaalam ko hindi. Ngayon, mga kababayan, ito po ang nakarating sa akin. Actually, mga kababayan, meron na din po na naglabas niyan. So, ito po, paalala po chismis po ito. Huwag po nating paniwalaan. Paalala lang. Pero, mga kababayan, marami po ngayon ang nagkalat na mga video na ito. Totoo yan. Sabi ko kasi, inaagapan ko na eh. Marami nagkalat na video na yan. Kung saan, pinatutunog nila na et cetera daw na nasa Kalinga. Hindi natin alam eh. Kung totoo yun eh. Hindi natin alam. Ang mahirap dito, marami nadadamay. Pati yung mga tribo daw, tinatago daw si Bantag. Pati ibang reliyon, binabanggit na. Facebook, sa YouTube, at sa ibang site. Na kung ulitin ko wala pong kinalaman ang reliyon ng isang tao pag yan nakagawa ng kasalanan. Actually, sa isang relihiyon, lalo INC, kapag nakagawa ng kasalanan ng isang member nila, itinitiwalag nila, inaalis nila sa kanilang samahan, di ba? Kaya, ano man ang gawin na masama yon, katulad ni Madriaga, ano man ang sabihin sabi active na INC daw yon, di ba?
Eh kung halimbawa INC man yun o tiniwalag yun, wala na pong ano yun. Pinipilit nila na talagang active daw si Madriaga na INC. Gusto nilang patunogin talaga yung INC, kinakapit nila sa lahat ng kwento nila. 'Di ba? Kasi alam naman nila matunog yan eh. Alam nila kakagatin ng tao, alam nila ibabash ng tao yan. Huwag ganon. 'Di ba? Mas yung talino nyo, okay, bilib ako sa talino nyo lahat. Yung talino nyo, idaan nyo sa pag-iimbestiga ngayon, tulungan nyo si BBM na sinasabi niya na nagsasalita siya araw-araw, ina-update niya kayo, tulungan nyo naman yung Pangulo nyo. Di ba, tika mga BBM supporter kayo, vlogger kayo, tulungan nyo yung Pangulo nyo na kung paano imbestigahan itong mga maanumalyang ito. Eh, hindi eh. Wala akong nakikita simulat sa pula tumutulong kayo. Bagkus binabakbakan nyo mga Duterte, di ba? Hindi ko pinatatanggol ang mga Duterte, hindi ko pinatatanggol. Yun ang real talk at yun ang totoo. Wala kayong ibang layunin kundi bakbakan ang mga Duterte. Dapat ang gawin nyo, pabayaan yung mga Duterte kung sila may kasalanan, wala kayong pakialam. Ang gawin nyo, tumulong kayo sa Pangulo natin na imbestigahan niya maanumalyang flood control na yan, imbestigahan kamo yung mga taong sangkot. Katulad yan, kagaya ni Ping Lacson. Sabihin nyo, Ping Lacson, pwede ba sa tagal-tagal mo nakaupo sa Senado, 5 buwan na, 6 na buwan na, magsimula ka naman mag-imbestiga dyan, o imbitahan mo, Pangulo, kausapin nyo Pangulo nyo, vlogger naman kayo, Mr. Pangulo, o pwede ba, imbitahan natin si Olaybar, imbitahan natin si Pangandaman, imbitahan natin si Bersamin, imbitahan natin si Bunoan, mga ganun ba? Eh sila yung mga na-story dyan, si Cabral, di na pwede imbitahan kasi niya, di umano, tinulak na, yeah? Kaya yun dapat makaambag kayo, hindi yung mga ganito. Kasi yung mga ganito, pulis na at otoridad na ang bahala dyan. Hindi naman nakakalimot ang otoridad, ulihin yung mga kung sakali nagkasala yan eh. O, si Bato. Kung hulihin man si Bato, ako, type ko lang, pag hinuli si Bato, dito sa Pilipinas, wag sa ICC. Kasi pag si Bato hinuli, dinala sa ICC, hindi ang layunin mo. Hindi ang layunin mo para hulihin talaga si Bato, parusahan. Ang layunin mo, ipahiya ang Pilipinas. Tama, mali. Dapat hulihin mo si Bato, dito mo kasuhan sa Pilipinas kasi kayo nakaupo eh. May nagsabi niya sa akin eh, nako, hindi pwedeng kakasuhan, hindi pwedeng, alam mo ito, ang dami nagpo-post sa page ha, nako, dapat si Bato madala sa ICC, hindi pwedeng sa Pilipinas, sa Pilipinas, nakaupo ang mga Duterte. Ano nakaupo ang mga Duterte? Sa Davao, mayor yun. Si Sara, vice president, walang power. Ay, mas may power, kayo, na presidente, nakaupo. Edi gawin nyo, hulihin nyo si Bato, dito nyo ikulong kung may kasalanan siya. Huwag sa ICC. Kasi kung sa ICC, Pilipinas na naman ang mukha niya ni. Diba? Yun ang aking payo. O ngayon, ito, umaano na naman tumatulog na naman tong Percy. Hindi alam kung pan-divert to eh. Otoridad ang bahala dyan. Diba? Masyado kasi tayong marami nadadamay sa usapang yan eh. Diba? Focus nyo lang yung kung saan, dun sa maanumalyang flood control, di ba? Daw at kung gusto daw ng pamilya ni Percy Lapid na alamin kung sino ba talaga ang mastermind sa pagkamatay or paggurgur sa kanya. Ang sabi... Ito kasi viral na talaga to eh. Hindi pala viral, unti-unti nagba-viral. Ng aking nabalitaan ay si Bato daw ang tanungin. Nako, mga kababayan. At take note mga kababayan, napanood ko din yan. Sino bang vlogger nun? Si Niolo ba? Si Niolo o si Takero? Mga kababayan, naku, mga kababayan, ito. Sinend sa akin. Oo, si Peebles. Ayan, si Peebles mga kababayan. Ito. Nako, ito mga kababayan. Asan mo? Ito sinend. Alam mo yan si Pebbles, matalino sana yan. Kung ang Pebbles itinulong mo sa Pangulo, yung pag-iimbestiga mo para sa flood control, hindi yung kung ano-anong issue ang gagawin mo. Di ba? Kasi nawala na akong tiwala dito. Alam bakit? Yung sinabi niya na dinadalaw daw ni Sara si Madriaga. Samantalang sinabi ni John Vic, si Tebes ang dinadalaw. Sino paniniwalaan ko? Sila o si John Vic? Di ba? Sablay na siya doon. Akin ngayon. O ngayon, ito pinatutunog nila, ito post, ito, hindi ko papangalan kung sino nag-post nito, pero alam niyo na kung sino nag-post nito. Ayan, sabi bakit hindi nyo tanungin si Eduardo Manalo, sino ang nagpapatay kay Percy Lapid? Duwag yan ang dapat itawag kay Bato. Kung wala siyang kasalanan, lumabas siya. Puro kayo kabubuhan. Nung una sa Pinas, si Duterte, pili nyo kayo ang Diyos.
ang tapang nyo. Ngayon, nagtatago kayo. Rock, wala na akong pakialam dyan, pero dapat huwag ka man dadamay ng personalidad. Dinidikit mo lagi ang mga personalidad, yung mga leader ng kung anong samahan, hindi niya sinasama nyo. Hindi ba? Anong kinalaman yan? Porkit ba member lang dati o member dati, inalis na? Hasama nyo na? Di ba? Pwede ba, kung sabihin namin yan si BBM, DDS yan. Papayag kayo? Hindi. Pero kung sabihin namin, dating unit team yan, DDS yan eh. Siyempre, sabihin nyo, wala na, umalis na nga si BBM, hindi na nga DDS eh. Kung pagpilitan namin, DDS pa rin niya. Kasi dati siyang DDS, dati siya unit team. Di ba ganun din yun? Katulad ng mga to. O Roque, Bato, Saldico, Gotesa, mga bagman ni Saldico. O isa-isa mo yan, eh. Ang lalayo, out of this world yung mga sinasabi ng mga to, eh. Di ba? Kung ano pinagsasabi. Kasi nga, mapupukol na yung pinaka-mastermind ng flood control na to. Kaya kung ano-ano na lang ang isyong pinupukol nila. Kesyo ganyan, kesyo ganito. Di ba? Kay Lebiste, di ba kung ano pinagsasabi nila kay Lebiste? Kesyo daw sinungaling, pero ayaw mag-imbestiga. Kesyo daw hindi totoo yung file ni Lebiste, yung Cabral Files. Ayaw naman nilang imbestigahan yung Cabral Files. Ayaw naman nilang ibangga doon sa meron sila. Di ba? Puro nyak-nyak lang salita. Yun lang. Ito po. Lapid, kung gusto nyo malaman kung sino ang totoong pumatay kay Percy Lapid, hulihin nyo si Bato. At kapag nahuli nyo na si Bato, aaminin nyo siya. Ngayon natin malalaman kung kanino kikiling ang IMC. Kung kay Duterte ba, kung kay Sara ba, or kay BBM, kapag nalaman nila ang totoong killer ni Percy Lapid. Ano naman ang koneksyon ng INC na naman diyan? Kita nyo, pilit nilang talaga kino-connect yung relihiyon. Ano naman kinalaman yan? Ano pong kinalaman yan? Wala pong kinalaman yan na walang kinalaman yan kung meron man nagawa si Percy o si Bato kung kanya-kanya sa isa't isa. Walang kinalaman yung INC niya. Huwag mo idadamay. Di ba? Nakapapasin nyo? O kayo, sumagot kayo, bakit sila nagbabanggit ng kung ano-ano mang organisasyon, mga tribo, anything, dyan, bakit? Sagutin nyo nga, na, pandivert ba to? Kayo sumagot, mga kababayan, mga nakakaranay, sumagot kayo, lagyan nyo dyan, bakit nila ginagawa to? Yung mga vlogger ng BBM, ba't nila ginagawa to? Di ba? Instead na yung mga vlogger ng BBM, ang gawin nila, tulungan nila ang pangulo nila, tuklasin kung sino ang maanumalyang flood control na to, mga files ni Lebiste, tumulong sila. Hindi eh. Silang obstructionist sa files ni Lebiste. Nagaling din man kay Cabral eh. Nakukuha niyo connection ko. Ha? Kaya, ito, yung sinasabi niya, labo eh. Totoo lang sa totoo lang, mga kaibigan ha. Hindi binadamay ang reliyon dito. Palagay natin. Sige, ito pa. Palagay natin si Bantag, Iglesia. Palagay natin si Percy, Iglesia. O GIL man, o Born Again, Jackson ni Hoba, dating daan. Wala silang kinalaman sa reliyon na kanilang inaaniban, yung reliyon nila. Huwag mo idadamay. Halimbawa, ito bang balager na to, halimbawa, Katoliko to, kasalanan ba to ni Pope? Anong malay ni Pope dyan? O sige, baitarin ko kayo. Ito, nagsaset ang vlogger na sa kaliwa. Kung ano man reliyon mo, kasalanan ba ng leader mo yan? Hanggang kakaganyan ka. Alam ba ng leader mo yung ginagawa mo? Ganun ba yun? Kuha nyo ako, gets nyo ako? Malaya ka! Tago! Takbo! Bato! Takbo! Ala. Di ba? Alam mo, iba talaga yun. Naku, mga kababayan. Kasi ganito. Alam mo, sabi ng Biblia talaga, mahirap. Basta ito, tip ko sa inyo. Ang paniwalaan nyo yung mga taong straight. Di ba? Alam nyo na. Di ba? Po yan. Si Percy Lapid, alam po natin na lahat po ng mga sinasabi ni Percy Lapid sa kanyang YouTube channel, di ba Lapid Fire, yung nakalagay ng channel niya sa radio station, ay lahat po nagkatotoo, lahat po nagkatugma. Una dyan na sinabi ni Percy Lapid, Pangulong Bongbong Marcos, hindi dilawan kakamping ang kalaban mo. Kung di ang kalaban mo ay nasa kakampi mo na si Sara Duterte.
kinuha nyo na naman yung puro ano lang, yung gusto nyo lang kunin. Pero mas marami sinabi si Lapid about sa BBM. Ayaw kay BBM niya kasi pinklawan yan si Lapid, ang alam ko, kay Lenny yan. Di ba? Doon pala sa pagsasabi niya ayaw niya kay Lenny, mortal na kaaway talaga ni BBM. Never again, sabi niya eh. Marcos never again yata. Di ba? Yung mga pinklawan. Yan, hindi nagkatotoo yan. Yan talaga, si BBM, matagal nang naano ni, ba't ayaw yung sabihin yung sinabi ni Lapid, yung sinabi nakaraan. Yung si BBM, padaos-dos yung administrasyon niya dahil marami nakapasok sa sindikato. Totoo naman eh, si Saldico. Asa na? Asa na yung mga dapat imbitahan niya sa hearing ng Blue Ribbon? Nasa na? Yung mga dapat na imbitahan niya na tanungin, si Olivar, si Pangandaman, si Bersamin, asa na? Yung mga dapat tanungin niya, nasa na? Ba't nawawala? Oo, si Saldico nakikiusap taong bayan sa inyo na iupo nyo dyan, pauwi nyo, tanungin, ayaw nila. Yung nagkomanta na, sasabihin nyo, DDS na si Saldi. Anak ng tete naman, lahat na natawa ako sa mga to eh. Ginagawa nilang DDS lahat ng kanilang mga kwento. Diba? Oh! Sabi ko nga sa inyo eh, pinaka-worst na to ha, kung si Romualdez kumanta about sa administrasyon, pustahan sa sasabihin ng mga vlogger, nako, si Romualdez, gusto na magsara to, DDS na to, nagpauto na sa mga DD list. Anong connection na naman nun? Ganun ginawa nyo kay Saldico eh. Siya sabi nyo, DD list na daw si Saldico, na-influensyahan daw ni Sara. Tapos sabi Saldico, sabi pa nila, Saldico, wag ka matakot. Ha? Parang gusto nilang patunugin, si Saldico daw, natatakot kasi niya, ang nakaupo ngayon, si mga Duterte. Nananaginip ba kayo? Ang nakaupo, Marcos! Hindi Duterte! Ano ba kayo? Gumising nga kayo, mga babayan. Gumising kayo. Anong kakayahan ni Saldico na magkaroon ng kapangyarihan na lumakas ang loob dahil mga Duterte kakapit siya? Wala nga kapangyarihan si Sara ngayon. Inaapi niya siya ngayon. Diba? Hindi ba pwede muna imbestigahan yung kay Saldico bago natin husgahan? Ayaw nila sa investigasyon. Ayaw nila investigasyon kay Saldi. Ayaw nila investigasyon kay Brad Pals. Tumigil na nga si di ba si Libiste ngayon? Nag-post na naman panibago sa Facebook niyo. Hindi na muna siya Ibig sabihin, doon yung tema ngayon na kung saan wala na tong patutunguan. 'Di ba? Asan patungo tong investigasyon na to, mga kababayan? 'Di ba? Pero shoutout sa iyo, vlogger. Sabi niya kasi huwag siyang paniwalaan, chismis na naman eh. Okay, naniniwala kami sa chismis mo lang yan. At CD. Pero sinagot ko lang na huwag sana madama yung mga relihiyon ng tao. GIL man yan, born again man yan, o Jehovah Witness man yan, huwag mo idadama. Hindi naman usapang relihiyon to eh. Kung usapang relihiyon to, banggaan, debate, yung pwede mo mandamay. Usapang politika to eh. Huwag mo dadama yung mga kasi nadadama yung grupo, yung organisasyon. Hindi yung tao, di ba? Sabi niya. So, nagkatotoo nga. Hindi, iwan natin yan. Dito tayo dumako kay Bantag. Dito. Sinasabi nila mga kaibigan, ito, sinabi nila, natural alam ng pulis ng NBI kung saan nagtatago. Takot ang pulis, NBI napasukin kasi Bantag bandang makipagpatayan, handang makipagpatayan, ang pulis hindi kaya, hindi papasukin. Nako, pinagbintangan mo pa yung pulis. Ikaw bahala, hindi ako may sabi yan. Ito, di ba? Ginawa mo panduwag yung mga pulis. Di ba? Yan ang mali, di ba? Makapang post lang sila, makapag-content lang sila, makapag-vlog lang sila, makapagtakip lang sa issue na nangyari ngayon. Na trending kasi ito ngayon mga kababayan Ayun December 25 lang to, patungo sa trending to. Ito yung peak kung saan pa-trending na, lalo nga January 1 na. Pa-trending na to, dumadami na share na ito. Ito, pinost ng isang teleradyo. Hindi umano totoo na hindi alam ng mga otoridad ang kinaroroonan ng dating Bureau of Correction, Bureau Director General Bantag na pangunahing akusado pagpaslang sa broadcaster na Percy Lapid. Hindi umano totoo na hindi alam ng otoridad. Ano ang gulo? Hindi umano. Grabe tong salita na to. Talagang panlin lang to. Hindi umano totoo na hindi alam. Sabi, alam ng otoridad kung nasaan ba to. Sabi, nasaan, di ba? Ito pa. Hindi yan. Ito. Yan. Dapat managot ang barangay captain, mayor, gobernador sa lugar na kung saan nag-aalmienda si Pugante, si Bantag. Ang Pugante mas powerful kaysa Estado, Bantag, not any Kalinga police. Ito pa.
Katapang, bantag sa Kalinga, aresto sa labas, pinaghahandaan. Pinaghahandaan ng mga otoridad ang posibleng pag-aresto kay General Bantag labas ng Kalinga ayon sa Bucor Chief Griogo Katapang Jr. Layuning umano nito, maiwasan ang gulo, lugar kung saan. Bakit ba natatakot ka, Katapang? Hindi ko alam kung totoo to, ha. Sabi daw ni Katapang, ewan ko kung totoo to. Parang hindi. Pero kung totoo man to, sagot ko, ba't ka natatakot? Bakit ikaw kumikilos dyan? Bakit? Pag ba si Sara nakaupo na, makakabalik si Bantag? At ikaw patatalsikin, bantag ulit. Di ba kasi totoo naman, di ba siya sabi ng karamihan? Ito di sa akin galing to, ha. Siya sabi nila, mas may power, mas may kamay, may braso si Bantag sa bilibid kaysa diyan kay Katapang. Yun ang sabi, ha, sa mga tao, ha. Kumbaga, si Bantag talagang walang kinakatakutan pagdating sa mga tao sa bilibid, di ba? Ewan ko lang dito kay Katapang. Nasa apelyido lang siguro matapang. Si Bantag. Basahin natin si Bantag. Basahin natin. Hindi. 2021 lang. Maraming post. Marami silang post ngayon na iba-iba. Iniuugnay nila kay Bantag na naman. Para ba gusto nilang palitawin dito? Ano ba? Gusto nilang palitawin, mag-trending to at ito pag-usapan. Another diversion. Ayan, di ba? Isa na naman itong lumang taktika ng administrasyon. Alam daw ng kung nasaan si Bantag pero hindi mahuli. Ibinalita pa para lumika ng panibagong, panibagong diversionary issue sa pag-uusapan ng publiko habang tinatakpan ng mas malalim na sensitibong issue. Ano ba yung sensitibong issue? Yung flood control, yung Cabral Files. Malapit na eh. Nasa pintuan na nga sabi Yung Cabral Files na dyan lahat nilalaman. Ba't ayaw nila imbestigahan? Wala na. Mas masaklap pa rito, bakit mo ibabalita kung alam naman ng kinaroroonan ng pugante? Sa ginawa nilang ito, malinaw na binibigyan pa nila ng abiso si Bantag, natural, lalo silang magtatago, lilipat sa kuta dahil alam niyang may idea, mga otoridad, kung nasaan siya. O tamo, kung halimbawa pugante pala talaga to, at ito nagkasala, binibigyan niyo pa ng idea yung tao, yung pugante para makatakas ulit. Alam mo, para ma-divert nyo lang yung issue. So, ibig sabihin, itong taktika na to, pan-divert to, ayon sa kanya. Ha? Kung seryoso ang gobyerno sa paghuli, hindi press release ang kainuuna. Operation, tahimik, mabilis at epektibo, hindi yung mga pa-headline mula bago aksyon. Ayusin nyo ang hustisya, hindi nadaan palabas, at taong bayan hindi madali manila. Pag sinabi mo to kay Auntie Claire, ano sasagot ni Auntie Claire? Sabihin mo to mga word na to. Akala ko ba seryoso gobyerno ngayon? Bakit di kayo tahimik? Ba't puro kayo press release? Ano sabi ni Auntie Claire? Hula ko, ha? Okay lang press release, hindi katulad ng nakaraang administrasyon. Nakaraang administrasyon na mababanggitin niya. Hindi niya sasagutin yung mga tanong sa kanya. Puro yung nakaraang administrasyon ang babanggitin niya. Di ba? Ganyan yan eh. Yan lang po mga kababayan. Ganito lang po tayo. Lahat ng ito ay panaginip ko at opinion ko lang at teorya ko lang lahat to. Ang pinaka-essence ng kwentuhan na ito, huwag tayo unahin natin dapat unahin na issue. Huwag natin ma-divert. Imbestigahan si Lebiste sa kanyang mga files. At ganun din, ibangga ang gaan, NEP, doon sa mga budget kung meron sila. Talagang meron, 100% meron. At huwag tayo mandamay na kung ano mga tribo na nasa Quezon Kalinga, dinadamay pa mga kapulisan, at ginagawa pang duwag, ginadamay pa ang mga ibang relihiyo, sari-saring mga organisasyon, mga grupo, dinadamay nila sa mga gantong issue. Hindi nila talakayin yung issue na kung saan, yung galing nila, gamitin nila, pati yung mga vlogger ng BBM, yung galing nila, sige, andyan na tayo, galit kayo sa mga Duterte. Pero ang sa atin lang, yung galing nyo, yung husay nyo sana, magaling sana kayo kung i-convert nyo, itutulong nyo sa taong bayan sa pag-iimbestiga dito sa flood control na to. Tulungan nyo. Huwag nyo, ayaw nyo si Lebiste, tulungan nyo Pangulo nyo. Natuklasin ito. Alin yun? Na sabihan na Pangulo, imbestigahan nyo, na ibangga nyo yung kay Lebiste, pati yung Cabral, yung DPWH, pati si Vince Dizon, lumabas ka mo. Yun. Pagtulong na yun ba't di nyo tiyatalaka yun? Diba? Hanggang dito lang po muna tayo. Paalam sa inyong lahat.